After ng ilang oras sa himpapawid, sa wakas ay nandito na kami sa Pilipinas. Karga ni Jacob si Ethan na mukhang pagod na pagod sa biyahe. Nakita namin ang driver ng binata. Sinalubong niya kami at kinuha ang mga dala naming bagahe. Hindi alam ng parents ko na ngayon ang uwi namin. Ganon din ang parents ni Jacob. Balak namin silang sorpresahin. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng mga katulong ni Jacob. "Welcome back, Doc and Ma'am Catherine," bati nila. Ngumiti ako sa mga katulong. Natuon ang pansin nila kay Ethan na nakatingin din sa kanila habang karga ni Jacob. "Hi po," bati ni Ethan sa kanila. "He's our son. His name is Ethan." Pagpapakilala ni Jacob kay Ethan, ngumiti ang mga katulong. "Wala pong duda na anak niyo siya, Doc. Kamukha niyo po eh," sabi ni Manang Gloria. Yumakap si Ethan kay Jacob. "Daddy, I'm sleepy." Hinaplos ko ang buhok ni Ethan. Napagod siya sa biyahe. "Let him sleep, Jacob. Saan bang magiging kwarto niya?" Tanong ko sa binata. "Doon sa katabing kwarto ng kwarto natin." "Sa nursery room?" Nilingon niya ako at parang nagtataka sa sinabi ko. "Nakita mo ang nursery room?" Tanong niya. Tumango ako. "I was looking for you that time. Doon ako napadpad kaya alam kong may nursery room doon." Paliwanag ko. "That room remains nursery room. Yung una mo naging kwarto ang pinaayos ko para maging kwarto ni Ethan. They transfer all your things in our room." Aniya saka naglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Binuksan niya ang kwarto at napangangako nang makitang ibang-iba na ang itsura nun. Kulay blue na ang pintura ng kwarto. Ang kama ay pambata na at Superman ang nakalagay na print sa panlatag. Marami na ring nakadisplay na laruan. Naglakad ako patungong walk-in closets at tinignan ang iilang mga damit na nakalagay doon. Nilingon ko si Jacob na kasalukuyang ibinababa ang tulog ng si Ethan sa kama. Nilapitan ko siya. "You didn't tell me about this room," sabi ko. "Pinarush ko lang ang pagpapaayos niyan. Gusto ko kasi kapag dumating tayo, ready na ang kwarto ng anak natin." Inikot ko ang paningin ko sa buong kwarto. "Ethan will love his new room, but he will surely miss Arabella," sabi ko. Tiningnan ko si Ethan na mahimbing na natutulog. "Xander told me that they will go home next month. Alam na ng family niya ang tungkol kina Andrea at Arabella," sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Walang nabanggit sa akin ni Xander tungkol doon. "They didn't tell me about that," sabi ko. "Sa akin sinabi ni Xander, they will prepare their church wedding here in the Philippines habang hindi pa malaki ang tiyan ni Andrea." "Saan pa ni Jacob?" "Mabuti naman at ayos na ang lahat," sabi ko. "Let's go in our room to take a rest. Bukas na lang tayo pupunta sa parents mo." "What about Tito and Tita? They already know about us?" Hinapit ako ni Jacob ng marahan sa bewang. "Of course, they already know about us noon pa." Aniya. Napakunot ang noo ko. "Noon pa?" Tanong ko. "Yes, alam nila ang lahat ng nangyari sa atin 5 years ago." "What?" Nalilito ko. "But why your mom told you to marry Nika nung nasa kasal tayo ni Grace?" "They just want to know your reactions regarding on that issue. Nabasa ni Mami ang ikinilos mo nun, and she told me that I need to pursue you because you also have feelings for me. My mom likes you so much, Catherine." "So, pinagkaisahan niyo pala ako, ha?" sabi ko. Sabay kulot sa tagiliran niya. "Ouch, that hurts, sweetheart." Aniya. Hinila niya ang mga kamay ko. "Stop it, magigising si Ethan. Let's just go into our room." Aniya. Inakbayan niya ako at nakangiti kaming lumabas sa kwarto ng anak namin. Kinabukasan, nagising kami ni Jacob nang gisingin kami ni Ethan. "Mom! Dad! Wake up!" Gising niya sa amin. Tinignan ko ang orasan. 7 pa lang ng umaga. "Okay, my little boy," sagot ni Jacob. Nakita kong bumangon sa kama si Jacob. Hinila ko naman ang blanket at ibinalot sa katawan ko. "I'm sleepy pa, anak," sabi ko. Kinulit niya ulit ako. Si Jacob naman nakita kong pumasok na sa bathroom. "Mom, wake up! We need to go to my lolo and lola." Tinatamad akong bumangon. Yumakap sa akin si Ethan. "I want to take a bath now, Mommy." Saktong lumabas ng bathroom si Jacob. "Let's go to your room, anak. Ako na ang magpapaligo sa'yo."
Bigla siyang natigilan. Tinignan niya ako. Naiintindihan ba ako ng anak natin? Bigla niyang tanong sa akin. Natawa ako sa kanya. Of course, he understands Tagalog at nakakapagsalita siya ng Tagalog. Pilipit lang ang pagsasalita niya. Sabi ko, "Let's go, Dad!" Yaya ni Ethan. Okay, son. Sweetheart, maligo ka na at excited na tong anak natin na makilala ang parents mo. Okay, Han. Lumabas na sila ng kwarto. Bumangon naman ako at pumunta na ng bathroom. Pagdating namin sa bahay, si Yaya Saling ang sumalubong sa amin. Catherine, anak! Sabi niya tsaka ako mahigpit na niyakap. Yaya! Sabi ko naman at yumakap na rin sa kanya. Nang kumala siya ng yakap ay hinawakan niya ako sa muka. Isang buwan ka ulit hindi nagpunta rito. Si Jacob, kasama mo ba? Natigilan si Yaya nang makita ang mga nasa likuran ko. Lumingon ako sa likuran ko. Si Jacob ba yun na nakahawak sa kamay ni Ethan? Tumingin ako ulit kay Yaya at nakatingin din pala siya sa akin. Catherine, sino yung batang kasama ni Jacob? Ngumiti ako kay Yaya Saling. Huwag mong sabihin. Opo, Yaya. Siya po ang batang pinagbuntis ko 5 years ago. Ang batang akala niyong lahat ay inalis ko. Hindi po totoo na inalis ko ang anak ko, Yaya. Nagawa pong gawing fake ni Nika ang mga records ko sa hospital, gaya ng inutos ko sa kanya. Sabi ko kay Yaya. Natutop ni Yaya ang kanyang bibig. Ay, Diyos kong bata ka. Bakit mo nagawa iyon? Ethan, come here. Tawag ko sa anak ko. Lumapit naman si Ethan sa akin at tumingin kay Yaya. Ethan, anak, I want you to meet my Yaya Saling. Yaya, si Ethan po, anak namin ni Jacob. Sabi ko. Hi po, Yaya Saling. Sabi ni Ethan sabay mano kay Yaya. Hi din, Ethan. Masaya ako na makilala ka. Sabi ni Yaya. Ilang sandali pa'y narinig ko na ang boses ng mommy ko na mukhang galing sa kusina. Saling, sino ang dumating at? Nanlaki ang mga mata ni mommy nang makita kami. Honey, your daughter and Jacob is here. Tawag niya kay Daddy. Dali-dali niya kaming nilapitan. Hi, Mommy. Sabi ko. Saka ako humalik sa kanya. Ganoon din si Jacob. Ano yun, honey? Si Jacob at... Natigilan si Daddy nang makita kami. Napako ang mga mata niya sa batang nasa tabi ko at nakahawak sa kamay ko. Ngumiti ako sa kanila. Ma'am, Dad, this is Ethan, my son. Nakangiti na sabi ko. Hi po, Lolo. Hi, Lola. Sabi ni Ethan, saka lumapit kay Mommy. Lumapit naman si Daddy kay Ethan at binuhat niya ito at hinalikan sa pisngi. Ganon din si Mommy. Pinangiginang halikan sa pisngi ang apo niya. Oh my! Anak mo nga ito, Jacob. He really looks like you. Sabi ni Mommy. Si Daddy, titig na titig kay Ethan at karga pa rin niya ito at hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Dad? Sabi ko. Tumingin sa akin si Daddy pagkatapos ay kay Jacob. Kailan kayo magpapakasal? Tanong niya agad sa amin ni Jacob. We're planning about that, Tito. Maybe one of these days my parents will come here para mamanhikan. Sabi ni Jacob. Ano? Mamanhikan ka agad? Hindi ka pa nga nagpo-propose dyan eh. Nakangiting sabi ko. Nilingon ako ni Jacob sa kakong initian. We will get there. Just wait, sweetheart. Sabi niya sa akin. Dito na kayo mag-lunch. Saling, magluto kayo ng pananghalian para sa ating lahat. Magsa-celebrate tayo. Sabi ni Mommy. Niyaya nila kaming maupo sa sala at doon ipinagpatuloy ang kwentuhan. Alam na ba ng parents mo, Jacob, na nandito ang apo nila? Tanong ni Daddy kay Jacob. They don't know about Ethan, Tito. Dad, call me Dad, Jacob. Kahit hindi pa kayo kasal ni Catherine ay mag-asawa na rin kayo dahil nagsasama na kayo. Sabi ni Daddy. Okay, Dad. Sabi ni Jacob. Mabibigla niyan si Ami kapag ipinakilala niyo na si Ethan sa kanila. Sabi ni Mommy. We invited them to come in the house tonight for dinner, Mom. And also you and Daddy. Doon na lang tayo mag-celebrate. Sabi ko kay Mommy. Sige, wala naman kaming gagawin ng Daddy mo mamaya eh. Sagot ni Mommy. Ay, ang gwapo ng apo ko. You don't know how happy I am today, Katrina. Yung batang akala naming lahat ay nawala na, pero buhay pala at ang gwapo pa. Masaya na sabi ni Daddy. Nakita kong tumulo ang mga luha niya.
Napatingin si Ethan kay Daddy at pinunasan niya ang luha nito. Why are you crying, Lolo? Inosenteng tanong ni Ethan. Nothing, Apo. It's just a tears of joy. Sabi ni Daddy. Tumayo ako at tumabi kay Daddy saka ako yumakap. I'm sorry for hiding, Ethan, Dad. Niyakap ako ni Daddy gamit ang isa niyang kamay. Saka ako hinalikan sa noo. It's okay, anak. We already forgive you. Ang importante ay, napalaki mo ng maayos ang anak mo at okay na kayo ni Jacob. Ang tanging hiling ko na lang ay ang makasal na kayo ni Jacob. Tumingin ako kay Jacob na nakatingin din pala sa akin. Jacob told us a couple of months ago that he truly loves you and all he wants is to marry you. Now in front of Jacob and your son, I will ask you one question, Catherine. Do you really love Jacob as a man and as a father to your son, and not only as your best friend? Tanong ni Daddy. Nakangiti akong tumingin kay Daddy tapos kay Jacob. Yes, Dad. Mahal na mahal ko si Jacob. Sagot ko. Kinikilig namang pumalakpak si Mommy at napansin kong may hawak siyang cellphone. O yan ha, may katibayan ako na sinabi mo yan. Ipapakita ko tumamaya kay Ami. Saad ni Mommy. Napailing na lang ako. Nilingon ko ulit si Jacob at nakita kong nakangiti rin siya habang nakatitig sa akin. Ilang oras kaming nagtagal kina Mommy. Umuwi din kami agad para maghanda para sa dinner. Nasa kusina ako at inaasikaso ang paghanda sa dining table nang pumasok si Jacob. Sweetheart, nandiyan na ang mga bisita natin. Aniya. Okay, handa naman na tong table. Papuntahin mo na sila dito. Sabi ko. Tumango siya tsaka na lumabas. Pagbalik niya, kasama niya na ang mga parents ko at parents ni Jacob. Catherine, iha! Sabi ni Tita Ami. Hi, Tita! Lumapit ako sa kayumakap at humalik ako sa kanya. Ganoon din kay Tito Julius at sa mga magulang ko. Finally, natupad din ang hinihiling ko na kayong magkatuluyan. Sabi ni Tita Ami habang hawak ang kamay ko. Lumapit naman sa akin si Jacob at pinulupot ang isang kamay sa bewang ko. She really loves me, Mom, and I love her too. Sabi niya. Wow, ang sweet! Bagay na bagay talaga kayo. Sabi ulit ni Tita Ami. Kailan ba kami pwedeng mamanhikan ha, balae? Tanong ni Daddy Julius kay Daddy. Anytime pare, handa naman na tong dalawa at nasa tamang edad na. Sabi naman ni Daddy. Bilisan nyo na at nang makita na namin ang unang apo namin sa inyo. Sayang lang yung una. Sabi ni Tito Julius. Pasimpleng siniko ni Tita Ami ang asawa niya. Nagkatingin na naman kami ni Jacob. Tita, Tito. Mommy and Daddy Catherine. From now on, yun ang itatawag mo sa amin, okay? Sabi ng mommy ni Jacob. Ngumiti ako at tumango. Okay po, Mommy. Sabi ko. Dad, Mom, bago tayo mag-dinner may gusto muna kaming ipakilala ni Catherine sa inyo. Na-meet na siya nila Daddy Harry at Mommy Selena kanina. Sabi ni Jacob. I'm sure, Ami, magugulat ka. Sabi ni Mommy. Kunot noong tumingin sa amin ng parents ni Jacob. Sino bang ipapakilala niyo sa amin? Tanong ni Daddy Julius. Wait, Dad, susunduin ko lang siya sandali lang sa kwarto niya. Sabi ko. Iniwan ko sila sandali sa dining room at kinuha ko si Ethan sa kwarto niya. Pagbaba namin, itinago ko muna siya sa pader malapit sa pinto at ako munang nagpakita sa kanila. Oh, nasaan na siya? Tanong ni Mommy Ami. Mommy, Daddy, I would like you to meet Ethan. Sabi ko. Marahan kong hinila si Ethan papunta sa harapan ko. Nanlaki ang mga mata ng mommy ni Jacob. Mom, Dad, meet my son Ethan Dominguez Zamora. Nakangiti na sabi ni Jacob. Oh my God! Sabi ng mommy ni Jacob. Ethan, they are your lolo and lola, your daddy's parents. Wika naman ni Catherine. Hi po, lolo and lola. Lumapit si Jacob sa kanila. Umupo si Mommy Ami para magkatapat sila ni Ethan. Umiiyak na ito habang ikinukulong ang mukha ni Ethan sa mga kamay niya. Kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Oh my God, apo ko. Sabi niya. Saka mahigpit na niyakap si Ethan. Nang bitawan niya si Ethan, ay binuhat naman ito ng daddy ni Jacob at itinaas pa sa ere. Ang bagong tagapagdala ng apelyidong Zamora.
Tuwang-tuwang sabi niya. Nilingon nila ako at nagtatanong ang mga mata nila na ipinukol sa akin. Itinago ko ang katotohanan kay Jacob at sa inyong lahat dahil naging makasarili po ako. Nasaktan po ako sa nakita kong tagpo sa bahay ni Nika, kaya ginusto ko ring maghiganti kay Jacob noon. I didn't give him chance to explain. I'm sorry for all the troubles I caused to all of you. Sabi ko. Nilapitan ako ng mommy ni Jacob at hinawakan niya mga kamay ko. Kalimutan na natin ang mga hindi magagandang nangyari noon, Iha. Ang importante ngayon, buhay ang anak niyo at nagmamahalan kayo ni Jacob. Sabi ng mommy ni Jacob, ngunit natigilan siya sa huli niyang sinabi. Teka, mahal mo nga ba talaga ang best friend mo? Tanong niya sa akin. Tumango ako at ngumiti. Yes, mommy, I love him. Tuwang-tuwa siyang niyakap ako. Tama na yan, kumain na tayo. Lalamig na ang mga pagkain. Nakangiti na sabi ni Jacob. Masaya kaming humarap sa hapagkainan. Hindi magkanda-ugaga ang mommy ko at mommy ni Jacob sa pag-asikaso kay Ethan. Niramdaman ko ang pagdanday ng kamay ni Jacob sa braso ko. Lumingon ako sa kanya. Are you happy? Bulong niya. Tumango ako at ngumiti sa kanya. I am very happy, love. Sabi ko. I love you. Bulong ulit niya sa akin. I love you more, Jacob. Pwede nang sundan si Ethan. Malaki na siya eh. Narinig naming sabi ni Daddy. Sana lalaki ulit para may hahawak sa negosyo ng pamilya. Sabi ng Daddy ni Jacob. Dapat gumawa kayo ng maraming anak kasi pareho kayong only child. Singit ng mommy ni Jacob. Don't worry, Mom, at bibigyan namin kayo ng maraming apo. Masaya na saad ni Jacob. Masaya na ang kumain ng lahat habang nagkukwentuhan. Naayos ko na rin ang gusot na ginawa ko 5 years ago. I can't wait to be Mrs. Catherine Dominguez Zamora. Nakangiti na saad ni Catherine sa kanyang sarili. Ilang buwan pa ang lumipas, ay natupad na nga ang inaabangan ng lahat. Ang nakatakdang araw ng kasal ni na Catherine at Jacob. Napakasaya ng lahat dahil sa wakas ay mabubuo na ang pamilyang pinangarap nila para sa mag-asawa. Umuwi rin ang pamilya ni Xander, Andrea at Arabella para saksihan ang kasal ng kaibigan. At syempre, hindi rin mawawala sina Grace at ang asawa nitong si Nathan. Samantalang si Nika ay nanatili na sa abroad at pinapagamot doon ng pamilya nito. Hindi na nila hinayaan na makabalik ito sa bansa. At isa pang sorpresa ang lalong nagpasaya kay Jacob dahil sa isa na muling blessings ang dumating sa buhay nilang mag-asawa. Buntis ulit si Catherine sa pangalawa nilang anak. Napakasaya din naman ang kanilang mga magulang dahil lalong lumalaki ang pamilya nila. Mahal na mahal kita, Catherine, at ikaw lang mamahalin ko habang buhay. Pangako ko sa iyo, nagagawin ko ang lahat para mapaligaya ko kayo ng mga anak nating si Ethan at ang bagong blessing sa buhay natin, ang pangalawa nating anak. Masaya na saad ni Jacob. Mas mahal kita, Jacob, at gaya mo, patuloy kong ipaparamdam sa iyo ang wagas kong pagmamahal. Magiging mabuti akong asawa sa iyo at ina kay Ethan at sa pangalawa nating magiging anak. Salamat dahil kinumpleto mo at binigyan mo ng kulay ang buhay ko. Naiiyak na saad ni Catherine. Nakangiting niyakap at ginawaran ni Jacob ng halik sa labi ang kanyang asawa. Na buong puso namang tinugon ni Catherine. Kita sa kanilang mga mata ang labis na pagmamahal sa isa't isa. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating sa buhay nilang mag-asawa. Pero hanggat magkasama sila at nagtitiwala sa isa't isa, ay alam nilang malalampasan nila iyon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod na series na nais ko pang ihandog sa inyo. Maraming salamat po.